Ito ang tatlong bagay na natutunan ko tungkol sa trading, no? Kaya naman kung interesado kang malaman yon at matutunan yon, panoorin mo ng buo ang video na ito dahil alam ko, no, marami kang makukuhang value sa video na ito, okay? Pero bago natin simulan yan, bago natin discuss yung mga trading lessons natin, no, mga learnings ko po sa aking journey, kung bago ko pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, or Facebook, ako nga po pala si Christian G. Azucena, aka The Estudyante Trader, no? Isa po tayong incoming third year financial management student, but we're also a content creator, business owner, global trader and investor across different financial markets, okay? So tayo po yan, gumagawa ng mga contents about business, finance, economics, and then mga youth empowerment contents that might be useful and helpful para sa mga kababayan nating mga Pilipinos, okay? Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button, saan ba dyan, no? Kahit saan, para nang sa gayon, lagi kang updated every time may mga valuable contents po tayo na maibibigay po sa inyo, okay? So ngayon, ano ba yung aking mga tatlong learnings na yon, no, natutunan natin sa market? Actually, hindi lang tatlo. Napakadami po, no, na matututunan mo sa pagte-trade, sa pag-i-invest, and the overall finance concepts, no, that you can learn and apply. But then, these are the three concepts, three learnings na matututunan natin. Summarized version na lang po, okay? So, ano ba yung tatlo na yon, no? Actually, siguro alam nyo na to, pero para sa akin, napaka-importante po nito, no? Number one na natutunan natin sa pagte-trade, no? Number one, never go all in, no? Yan po ang pinaka-importante sa lahat, no? Have a proper risk management, but more than that is the proper allocation and proper management ng ating pera, no, sa trading ng ating kapital. Dalawa po yan, no, may nagsabi sa akin at nag-advise rin personally. Ang trading po, no, it is not about also trade management. Number one yon, trade management, but also it is about risk management and money management. Ibig sabihin, allocation. Kailangan po magkaroon ka ng proper allocation. Halimbawa po, no, kung ang mindset mo, oy, may 5,000 lang ako na kapital dito, 10,000 lang, maliit lang yon. All in ko na kaya, no? Kahit magkano pera mo, 5,000 lang, 2,000, 1,000, 20,000, or whatever the amount of your capital is, it should be properly allocated or it should be diversified. Kung ikaw ay nag-trade sa crypto, hindi lang dapat isang crypto ang binibili mo. Well, at least dalawa o tatlo. No, dapat po ganun talaga para nang sa gayon, 'di ba? Don't put all your eggs in one basket. Meron kang tinatawag na balance funds. Okay? So yun po yung wag niyo gagawin, no, na kahit 5,000 na lang, 10,000 capital nyo, wag niyo isipin na maliit yun dahil ang pagte-trade nasa tao po yan. Okay? Have a proper allocation. Okay? So number 2 po is do your own due diligence, no? Ibig sabihin po ng due diligence, it is our role and responsibility, accountability sa mga ginagawa po natin, no, na proseso at plano sa ating trading system. Ibig sabihin po, kung magte-trade ka, planuhin mo talaga, ayusin mo, seryosohin mo. Kung magi-invest ka, alamin mo yung mga future projections dyan. No, kung magte-trade ka, alamin mo yung mga numbers dyan, yung computations, lahat, no? Due diligence, ibig sabihin po neto, ginagawa natin yung part natin as an investor, as a trader, na hindi lang tayo basta-basta or in terms nga, no, 'di ba, na hindi tayo basta bara-bara lang, no, na nag-i-invest o nagte-trade dito. Kasi kung ganun ang ginagawa mo, baka nga nagsusugal ka lang, 'di ba? Inaano nila, trading is gambling daw, mali po. Sa akin, trading is like a business. Dahil may profits, may losses, may sistema ka dapat na ginagawa. Pag mali yung sistema, mali din yung outcome, no? Pag tama yung sistema, tatama rin po yung kakalabasan nito. Ayos ba 'yon? So, kaya naman po, no? Ayun po 'yon. Gawin natin yung role natin. No, hindi ka kikita dito kung wala kang knowledge, hindi ka kikita dito kung wala kang disiplina at kung wala kang, kumbaga, right mindset. Okay? So, kailangan po natin, gawin natin yung part natin or our due diligence. Okay? And lastly, number 3 is yung tinatawag po natin, no, na focus lang on what
you can control. Okay? Ibig sabihin po nito, may mga bagay tayong makokontrol, may mga hindi, no? Kahit sa buhay, ganyan po. So, mag-focus lang tayo para hindi tayo masyado ma-disappoint, no? Sa makokontrol natin. So, sa trading lessons po natin is, ano ba yung mga makokontrol natin, no? Syempre, mga hindi mo muna makokontrol ay, halimbawa, no? Yung galaw mismo ng market, no? Yung mga news and events, yung mga hype, diba? Yung mga negative and positive outflow and inflow of news, no, that could have an impact, no, to the market movement. You cannot control that factor, no? So lahat po ng yan, economic factors, political, kung sa stock market ka magdalas nagte-trade, sa forex, usong-uso po dyan lahat yung pestle factors, no? Sa crypto naman po yung mga hypes, yung mga rug pull, ganyan, marami po tayong tinitignan dapat ng mga factors. Ngayon, kung hindi mo control yun, wag mo nang problemahin yun, di ba? Ang problemahin mo na lang that could be on your plate, no, is yung mga makokontrol mo. Ito na nga po yun, no? Halimbawa po nito, yung mindset mo, di ba? Yun yung makokontrol mo dyan, kung paano ka mag-isip towards trading, or also known as trading psychology. Number 2 is what we call as your, bukod sa iyong pag-iisip, no, or psychology towards the market, is your discipline. So yung discipline, paano ka ba mag-react sa market kapag nagpa-fluctuate na siya? Sinusunod mo yung plano mo o hindi? No, yan po ang kailangan nating matutunan talaga, no? Bukod sa mga sinabi ko is yung disiplina po talaga. That is one of the core principles in trading. Okay, so ano pa yung makokontrol mo? Syempre, yung strategy mo, 'di ba? Paano ba yung konsepto na ginagawa mo sa trading? 'Di ba? Paano ka ba nagpaplano? Paano ba yung overall system mo kapag nagte-trade ka, 'di ba? Maaga ka ba nag-execute ng trades mo or late? No, sakto ba yung mga entry mo or late? So kailangan po nating maintindihan 'yon, ma-master ng maigi yung ating sistema, no? And lastly, yung tinatawag natin na allocation din and other factors, di ba? Yun nga yung sabi ko kanina na don't put all your eggs in one basket, or yung have a proper allocation of trading capital. Ibig sabihin po nito, magkano bang ilalagay mo dyan? Alam mo nang risky yung crypto na yan, or yung stock na yan, or whatever an asset class it is, no? Huwag ka na maglagay na mas malaki pang allocation than 10%. Diba? Kung paano ka mag-allocate. So may ginawa po pala akong video, no, about capital allocation, no, yung proper way of doing that. So kaya naman po, yun yung aking top 3 learnings, no, or trading lessons natin na nakuha natin sa market. Kasi napatunayan ko na pagka hindi mo ginawa yon or hindi mo sinunod yon, definitely, no, possible kang mabankrupt dito, no? Kasi halimbawa hindi ka nagkaroon ng proper allocation, ano po mangyayari? 'Di ba? Ibig sabihin nun, pwede kang sumablay. So, kailangan po dapat tayo talaga strict sa ating risk management, no? Strict tayo sa ating mga plinano at sa ating overall system. Okay? So, yun lamang po mga ka-traders, no? Medyo mahaba na tong video na to. Sana po nakatulong yan, pa over 10 minutes ng ating vlog. Kung marami kayong natutunan, no, mag-comment lang po kayo kung ano yung mga natutunan nyo. Please do not forget, no, to like, share, and subscribe. And comment nyo kung ano pa yung mga gusto nyo yung contents, no, na ipagawa sa atin. So, yun lamang po. 10 minutes na, The Estudyante Trader here. And see you on my next vlog. Bye-bye.